So wala na talaga, hindi na talaga ako nasasaktan. Kahit sabi ko, kahit mag-ano ka pa. Pero wala na, babaguhin naman talaga. Hindi naman magtatagal. So ano lang, yun lang pala inalaw ng Diyos na plano na para maging ano ka, strong ka, maging marunong ka mag-ano sa mga tao mo, paano mo sila, pag hindi nakakaintindi, kailangan ilawakan mo lang ang isip mo, yun lang talaga. So, salamat po. Bigyan ko na po yung ating kay Ma'am Joy Ambulario. Yes. Siya po yung ating downline, gold monitor na rin po Diretso siya. na tayo? Okay. Sige. Ito po. Magumay pa ba ako? Good morning po! Good morning, ma'am! Ang daming bago. More than one bago. Ilan po ang bago? Kanino po kayo? Sino po nag-invite sa inyo? Rosel. GM Rosel. Kay Ma'am GM Rosel. Si Ma'am ay nasa Davao sila, Ma'am? Sa Davao. Cebu. Cebu. Ay, sa Cebu pa ngayon. Okay, sige po. Papakilala ko muna ng saglit yung aking sarili at bakit din po ako napunta dito sa Avil. So ako po si GM Joy Ambulario, dating empleyado po. At ngayon, 5 taon na rin po akong nandito. So ngayon po, kami ng team namin ay lumalaban. At laging nasa labas ng lansangan. Bakit po? Kasi wala po talaga sa loob ng bahay ang kitaan, kundi nasa labas po lagi. At saka, ito yung negosyo talaga na hindi ka pwedeng nasa loob ng bahay. Bakit po? Kasi po, kailangan mong sumuko sa lahat ng sulok ng komunidad mo. Dahil nandun po yung mga iba't ibang klaseng mga senaryo ng komunidad natin na may nararamdaman pero walang kakayahang magpa-doktor. Yes. So, natutuwa po ako kasi nandito ako for 18 years, hindi pala, 25 years pala akong almost na naging empleyado. Pero, yun nga, isa akong accounting staff. Sige, ikwento ko na rin. Nasa ABS-CBN talaga ako. Kaya lang, hindi ko na may kwento kasi sarado na din naman ang kumpanya at wala na. But I'm proud to say na malaking tulong yon dahil bakit po, doon pa lang yung background ko doon, natuto ako makasilamuha sa iba't ibang klaseng tao. So, nung nakuha ko yung Avil, ang nag-introduce po talaga sa akin ng Avil ay nandito din sa loob, kaklase ko po, si Ma'am Joanne Gayo. Si Ma'am Joanne Gayo. So, nakita niyo po yung logic, ang nakakuha po kay Ma'am Joanne Gayo si Ma'am Presi. So, ako po yung kanilang bunga. Ginaya ko lang din yung Avil, pero hindi ganun kadali na gawin ito kasi nung una, talagang online selling lang ako. Dahil ayokong lumabas sa aking tawag nito, sa aking comfort zone. Malalaman ng buong kapitbahay ko na nagdati kang empleyado sa ganito, bigla kang naglalako ng panty liner. Pero alam niyo po, dahil sa training at yung mga leader din natin dito, kagaya ni DM Evelyn, maraming lesson, maraming learning. So kung bubuksan nyo lang yung inyong isip, makikita nyo po talaga yung ganda ng platform ng Avil. So ano po yung pinaka-platform? Kanina sinabi na ni Ma'am Presi, unang-una yung welfare natin, yung ating pagkakitaan, yung future ng ating family. Nandito na po yun. Pangalawa, yung health natin, nandito na rin yun. So kayo, di ba nakakunin kayo kay Ma'am Rosel, pero sino ang nagpapaliwanag sa inyo ngayon? Kami po. So ang ganda, di ba, nagtutulungan tayo kasi isang pamilya po tayo doon. So nandito na ako sa part 2. Ay, hindi ko pala nabanggit. Bakit ako nandito? Bakit ako napunta? Yung husband ko po kasi ay may almoranas. So hindi po talaga ako yung unang-unang nangailangan ng product ng FC Bio. Husband ko po kasi, nung dumating yung panty liner, 6 years na siya na merong almo. So, on and off, yung hospital sa Fatima ay naging alkansya namin. Bakit po? Ayaw magpa-opera. Kaya ang pinaka number 1 kailangan gawin sa kanya ay operation. Kasi malaki na. Then ngayon, pag nakikita niya yung karayong, takot siya. So, anong gagawin ko? Sabi niya sa akin, Ma, maghanap ka ng gamot na pwedeng makagaling sa akin na hindi ako operahan. Sabi ko, sige, kahit anong gamot gagawin mo. Oo, gagawin ko lahat. Hindi ko naman akalain na pangtapal po pala ng panty liner ang makapagpapagaling sa kanya. Kaya palakpakan natin yung ano po. In 3 months time, na pagtatapal niya po ng panty liner sa kanyang brief. Kasi ayaw niya, ako naglalagay talaga ng panty liner sa brief niya. Pag hindi niya yan inilagay, automatic hindi kami mag-uusap. Ganon. Kasi na-orient na nila ako ng mga upline ko na kailangan lagay mo sa brief. So, yun, kailangan yung sumunod at luckily, after 3 months, totally healed po siya. Kaya laking pasasalamat ko sa panty liner
partner. So, yun na po, hanggang umabot na po ako ng 5 taon. At nakikita ko na rin yung sarili ko kung saan na rin kami pumupunta. So, dito sa North, nababaybay ko na. Ang kulang na lang is tumawid ako ng Bisaya. Pero marami pa po dito eh. So, dito muna ako naglalagay. So, yun na, going back to sa ating orientation, bakit ito? Remote ito eh. So, ngayon po, alam ko na nagpaliwanag na po sa inyo si Ma'am Loca. Pero, konting ano na lang, pahapyaw na lang. No? Know the fact before it's too late. My health is my right. Yes, bilang kababaihan po, karapatan nating malaman kung ano ba talaga, kung saan ba talaga tayo magiging healthy. Yung mga product na pumapasok sa ating katawan, kailangan alam po natin yan kung tama po, kung mapapasama po tayo. Kasi lahat ng kinakain natin ngayon, may chemical, wala. Meron. Sa buhok, pag napapariban, may chemical, wala. Meron. Meron. Lotion. Lahat meron. Lahat po ngayon, pati kinakain natin ay meron na-spray na chemical. So, kailangan alamin natin yun. So, ayan po, according to WHO, World Health Organization, kada 2 minuto, may namamatay na isang babae. Saan po? Cervical cancer. Cervical cancer. Bakit kaya? Kaya sa ginagamit ng ordinary. Dahil po sa exposure natin sa chemical. At ayan po, kalahating milyon sa buong mundo ang nadadiagnose sa cervical cancer taon-taon. 80% doon ay nanggagaling sa mga developing country kagaya ng Pilipinas. Ano po ang number 1 sakit ngayon sa buong mundo? Cancer. Cervical cancer. Sa heart po. Sa heart. Yes. Bakit po naging number 2? Number 2 po ang cancer. Bakit po number 2? Kasi po, nung nag-research ako, kaya siya naging pangalawa, meron ng mga injectable para maiwasan natin yung cervical cancer. Saan po yan din-disseminate? Sa mga malalaking bansa, mayayamang bansa. Pero sa atin, malayo pa po ang tatakbuhin natin bago natin yan makuha. At pasalamat tayo, meron na tayong FC Bio ngayon na balang araw talagang target natin ay wala nang magkakasakit sa atin ni isang babae po sa mga cancer na yan. So cervical cancer, saan po yun nakukuha? Cervical cancer sa research po, yan po ay nanggagaling sa cervix. Kadalasan number 1 ang cause na yan, yung exposure sa chemical. Pangalawa, yung unhealthy sex or unsafe sex, yung nagtatalik ng hindi malinis ang lalaki at babae. So, kailangan, pag kinalabit, ano po, malinis muna. Oo, hindi yung bagong inom, bagong sigarilyo, tapos nasa labas yung partner natin, tayo, ligong-ligo tayo, tapos yung partner natin ay Galing sa labas. correct. So, maraming bacteria. Yun po yun, yung pinaka konsepto lang, bakit tayo nagkakasakit. Then, pangalawa, yun nga po, yung exposure din sa paninigarilyo. Hinahalikan kasi nila tayo, di ba? So, naiiwan sa atin yung nikotina. Yun lang naman, ganun lang naman siya kasimple. At napakalaking ano niyan, no, epekto. 90 to 95% is due to women hygiene. So, kailangan, kung may mga anak tayong babae, ituro na natin yan yung kahalagahan ng pagiging malinis sa katawan. Breast cancer, number 2 spot po yan. Alam niyo po, yung friend ko, nakakalungkot kasi in-offer ko sa kanya yung panty liner, maliit pa yung bukol niya sa breast. And doon, nasa Canada po kasi siya eh, nabibili lang nila yan sa Amazon. Sa Amazon, ang per pack po ng kulay green ay 1,200. Pero nagpadala ako sa kanya ng isang set. Ito, na libre ko. Hindi na siya bumili nung naubos. So, nung naubos, from January hanggang nitong April, lumaki po yung bukol niya. Natanggal po yung breast niya. Alam ko na eh, napalaki na eh. Kaya lang hindi po siya nakinig kasi po, namamahalan siya sa panty liner. Alam niyo po kung magkano nagastos niya? In peso 1.7 million. Yes, in peso. Kasi dollar doon. So yun, so sabi ko sa kanya, wala na akong magagawa kasi hindi ka nakinig sa akin. Then recently, inoperahan po ulit siya sa kanyang vagina. Alam niyo po kung anong nakita sa kanya? Sinend niya sa akin eh, nabubulok na tissue. Yes, mahilig po siyang maghugas ng kanyang private part na nagtitissue po siya. So, ang problema,
Dahil nagtrabaho siya doon, pagka-uwi niya ng bahay, nagpapalit lang siya ng panty, hindi siya naghuhugas. Yung mga tissue na naiiwan doon, nandun po sa puwerta niya. Kaya naoperahan din po siya. So, maganda, may pera, pero hindi naiintindihan yung produkto na ginagamit niya, yun yung nakakalungkot. So, yan po yan. Ang number one reason ng pagkakaroon ng breast cancer, yung hormonal imbalance. Hormonal imbalance kapag bata ka pa, irregular na ang iyong menstruation, kandidato ka doon. Dysmenorrhea, kandidato ka doon. Pag hindi yan na-correct at the early stage, malamang at sa malamang, tutubuan ka ng bukol. Ako po ay biktima din yan kasi in a year, nagkakaroon ako, nagdadalaga ako twice lang sa buong taon. Kala ko okay yun kasi tipid sa panty liner, sa napkin. Pero, at the age of 38, tinubuan po ako ng bukol dito sa lalamunan. Ang tawag doon ay scattered cysts. Yun yung term na binigay sa akin. So, ang pwede lang gawin doon ay i-laser ako. Pero dahil nagpa-panty liner na kami mag-asawa, natunaw po siya. Ginagamot yon, sinisilip yon sa Fatima ng camera. Ang bayad ko doon, kada silip ng camera is 2,500. So, in 8 months, hindi po talaga yon gumaling. Lumiit lang siya nung kinaril ko na ng paggamit ng panty liner. Ganon din yung healing duration, 3 months din. After 3 months, bumalik ako, hindi ko na inintik yung mga gamot na binibigay sa akin. Pagsilip sa camera, wala na po yung bukulo. Kaya talagang maganda po yung ating FC Bio. Endometriosis yan po, meron po akong kliyente sa taga-Tacloban po siya. Nag-QM din siya. Ang problema niya, hindi po siya mabuntis dahil meron na po siyang mga endometriosis. Knowing na 21 years old lang siya, mga nabubuong dugo sa kanyang ovaryo. Bakit? Pero nagkaroon siya ng kapartner 19 years old. Hindi na ilalabas, hindi sumasama sa menstruations niya. So, ang nangyari, yung bukol niya ay unti-unting lumalaki at hindi po siya pwedeng magbuntis. Nung in-offer ko sa kanya yung panty liner, sabi ko, try mong magtapal ng magtapal, pero nagpapacheck up pa rin siya sa OB niya. Alam niyo po, nung sinilip ulit ito sa camera, wala na. Malinis na. Natunaw na, sumabay na. Ano yan isang klase din siya ng yung mga lumang dugo na kumakapit sa uterus. Tapos kinakain na hindi na ilalabas, natutuyo siya doon. Then yun yung lumalaki, nagiging source siya ng cancer. Yun po siya. So yung leukorrhea, yung white discharge, yung mabahong discharge, meron po ba tayo nun? Wala. Madalasang nagkakaroon yan yung may mga tawag nito, yung mga palaging gumagamit na ng mga diaper na kinalakihan na nila. So habang unti-unting lumalaki na sila, nagkakaroon na sila ng mga white discharge. Yung mga umiinom din, yung mga vices, yung mga nagpupuyat, kadalasan merong mga ganyan. So yun po, myoma, fibroid, fibromania, magkakakonekta po yan sa endometriosis. Yan lang kasi mga bagong term na ngayon. And ito yung urinary tract infection, baby pa lang meron na yan. Bakit po? Sa diaper. Kasi same procedure nung paggawa ng ordinary pads na galing sa basura at ininjika ng iba't ibang klaseng chemical. So, habang lumalaki sila, yun na po, nasisira na yung kanilang hormonal imbalance. At ang UTI, kapag hindi po nila i-correct, balang araw, ano po ang sakit? Kidney failure. Yes, yun po. So, kailangan maaga pa lang, maagapan na. At ito yung sinasabi nila na meron talagang ganito. Kung may na-encounter kayo mag-inquire ng ganito, nangangati, bakit po nangangati? Malamang mataas ang sugar. Or may diabetic na. Kasi habang kumakati yan, nagkaka-rashes yan. At kapag mataas ang sugar natin, nangangati pala ang ating vagina. Doon na i-release lahat. So yun yung mga sakit natin bilang mga babae, no? Yung menstrual pain, dysmenorrhea. Yes, ma'am. Ano po yun, ma'am? Nangangati ka, ma'am? So yung infection, itchiness, odor discharge, yan, endometriosis. Kapag hindi natin na-correct yan, malamang at malamang, balang araw, kandidato tayo sa salitang cancer. At ang dahilan ng mga yan ay paggamit ng low quality, unhygienic pads. So, alam nyo na po ha.
Ayan, yung mga sakit. Anong nakikita nyo dyan? Anong impression nyo dyan pag nakikita nyo yan? Ha? Mukhang langgunisa? Oo. Kakain pa kayo ng langgunisa? Hindi. Kusino? Yes. Alam niyo po muna nung nakita ko to, hindi na ako nag-stock sa rep niyan. Kasi pag nakita ko yan, yun po yung sabi ko, na-imagine ko, parang ito yung ay, ako talaga yan. Hindi na kami nag-uulam yan, maski ng hotdog. Yes. So, ang tanong ngayon, gaano kasi ang inyong sanitary pads? Gaano nga ba? How safe Dito is po your ba, may sanitary? gumagamit mo ng ordinary pads? Wala na. Wala na, menopause na. Kahit menopause po, kailangan gumamit po. Yun. So, ito yung paliwanag sa ating ordinary pads, no? Yung ordinary pads ay galing po yan sa mga nirecycled na papel. So, saan po nanggagaling yan? Sa mga bahay-bahay po natin. Mga lumang karton, lumang dyaryo, papel, basta papel. Kinukuha po yan ng basurero at dinadala po yan sa manufacturer, pagawaan ng mga recycled paper. So, ang tanong, nasa na yun? Papaano siya, ito yan. Papaano siya pumuputi, di ba? Mamaya may sariling paliwanag dyan. Hinihiwalay po yung mga pwedeng gamitin dun sa pag-manufacture ng ordinary sanitary pad. So, ang paliwanag dito, yung chemical at yung dumi na nakukuha doon sa dyaryo, nagiging dioxin siya. At ito ang pumapasok sa ating katawan once itapal natin ang ordinary pads sa ating underwear. So, yan, napaliwanag ko na. Nakita nyo yung unang layer, ano pong kulay? Brown. Kulay brown. At unti-unti siyang pumuputi. Diba? Dahan-dahan siyang pumuputi. Parang tayo yan. Ito tayo noon, na dahan-dahan tayong pinapuputi. Pero dahan-dahan din tayong pinapatay. Dahil dahan-dahan pumapasok ang ang chemical sa ating katawan. So, nakakatakot? Hindi nakakatakot? Nakakatakot. Nakakatakot dahil alam nyo lang nakakatakot. So, ang effect ng chemical sa ating katawan sa ngayon, mula nung tayo ay naging baby. Maaaring tayo hindi na natin naabutan yung diaper. Tama po? Pero habang lumalaki tayo, ayan na,